Epson 8050 na model na printer na nanggaling sa Epson 805. Okay ba siyang gamitin ngayong 2025? Napakadaming nagtatanong sa akin, boss, gawan mo pa ng mga other contents, or boss, may mga nagsishare na ba sa'yo ng experience nila sa paggamit ng Epson 8050? I-update ko daw sila. At eto yung video na to para sa update natin sa mga tropa natin na nagme-message at nagko-comment ng kani-kanilang experience for 8050 na printer. I-share ko sa inyo yung mga comment nila para naman kahit papano magkaroon din kayo ng idea. Napakadami ko ng vlog dito tungkol dito sa Epson 8050 at napapangitan talaga ako dyan sa printer na yan. Sinasabi ko naman sa inyo dati pa, pero syempre wala naman tayong ibang magagawa kundi mag-adapt sa bagong technology na itong Epson 8050. Ano yung sinasabi ko na bagong technology? Etong printer kasi na to, mga tropa, eto yung dati niyang model na which is 805 6 colors printer na usually phase out na to. Kung nagkakaroon kayo na mga nabibili na ganito, maaaring ayan yung tinatawag na mga refurbish or mga mahihinang klase yung mga printer head. So far may mga ibang store pa na nagtitinda dito, pero hindi ko na alam kung gaano ka-quality dahil may mga nagme-message sa akin na nakakabili sila dun sa shop na yon at talagang nare-return nila yung printer. Ang pangit daw ng printout. Siguro dun pumapasok nga yung mga refurbish na mga printer head, kasi yung sa akin naman hindi naman siya ganun kapangit yung kanyang printer head, talagang okay na okay. 2025 or 2024 nagkaroon ng bagong model dahil nga na-phase out na yung Epson 805. Eto na siya ngayon, Epson 8050, newer technology. Bakit ko siya nasabi na newer technology? Base sa kanilang website na Epson printer, iba na yung kanyang technology at meron na siyang tinatawag na maintenance box kung saan yung mga waste ink, kung nagpiprint yung mga printer ninyo, doon na pupunta yung mga sobrang ink. Tapos, consumables na siya. Once na mapuno yun, bibili ka na naman ng panibago. Unlike sa mga Epson 805 na printer, kagaya ko, talagang lalabahan mo lang yung kanyang waste ink tank, diba? Or yung kanyang mga sponge doon. Pero syempre, dahil newer technology to, medyo mas mabilis siyang mag-print, mas malinaw siyang mag-print, at higit sa lahat, eto yung mga comment ng mga tropa natin, mabilis maubos yung kanyang ink. At tungkol nga dun sa medyo mabilis maubos yung kanyang ink, the more na mas malinaw yung mga printer natin, the more na mas maraming nakukonsume yan ng ink. At dahil nga newer technology to, so ayun yung mga nakikita ko sa mga bagong printer, talagang mabilis maubos yung kani-kanilang ink. So price check muna tayo bago tayo magsimula or bago ko i-share sa inyo yung mga comment ng mga tropa natin. Sa ngayon, may mga nagtitinda dito 15,900 at makakagamit ka pa ng discount na 1,000. Siguro mabibili mo to, to be exact, 14,900 mabibili mo to. Sinusure ko sa'yo, pag may mga mega discount, meron yan less na 1,000. At mag-ingat-ingat kayo sa mga nabibili ninyo na mga Epson printer kung kani-kanino mga reseller. Mga tropa, tignan nyo maigi kung magkano yung original price talaga niya. At syempre dito sa Shopee, medyo tumataas din yung presyo. Siguro i-double check nyo din kung magkano yung original price talaga niyan. Dito sa kanilang website, 15,985 talaga yung pinaka SRP niya. So dito may nagtitinda nga etong si The Happy Station. Nakikita naman natin sa kanyang advertisement dito, 15,900. Magkakaroon pa ng 1,000 discount yan kasi under siya ng mega discount. So dito naman sa GWPC 17,000 na. Siguro tinatansya din nila yung mga deduction neto ni Shopee kaya nag-a-adjust din sila sa mga presyo. Ganoon naman talaga dito sa mga online, kung dyan kayo bibili, may mga kaltas-kaltas yan si Shopee. Syempre para hindi malugi yung online store, nagdadagdag sila ng mga presyuan, di ba? Pero kung may mga nabibili naman kayo ng mga physical store at talagang suggested retail price, doon na lang talaga kayo bumili. Pero kung ako tatanungin, mas okay pa rin talaga bumili sa online kasi naaagamit kayo ng mga vouchers. So medyo may pagkamahal na etong printer na to. Eto na lang, no, etong The Happy
station medyo mababa sila magbenta at may 10 nang nabili. Ako personally naka-add to cart sa akin tong Epson 8050. Tinatansya ko pa kasi wala akong masyadong malakas na customer ngayon sa sticker printing, kaya hindi pa ako nag-upgrade ng printer ko. Nag-i-stay pa rin ako sa Epson 805 na syempre kahit papano medyo matagal-tagal na sa akin, gusto ko rin mag-upgrade at eto yung kinita kong upgrade. Kagaya nga kasi ng nasasabi ko, wala na tayong iba pang magagawa kundi mag-adapt sa mga newer technology na kahit na meron siyang maintenance box, no? So dati napapangitan ako pero no choice no? 'Di ba kasi kung bibili na naman ako ng Epson 805 base sa mga nababasa ko, pangit na yung mga printer head ng mga Epson 805 ngayon. Kaya no choice, ito yung target kong bilihin. Medyo nag-aabang pa ako ng malakasan na customer ngayon, mababa kasi. At sa pagbibili nyo ng mga Epson 805, lagi nyong i-consider na bumili kayo ng mga resetter. Eto, no? Kasi eto nga yung pang-reset ng mga maintenance box neto. So ano ba yung maintenance box? Diyan nga yun nilalagay yung mga sobrang ink, yung mga natatapon. Yan yung sumasala para hindi kumalat dyan sa inyong mga printer. At once mapuno yung maintenance box, hindi gagana yung printer ninyo kasi ayan yung parang preventive maintenance ng printer ninyo para alam yon, para hindi masira. Ako mga tropa, last year nung December nakapagbakasyon ako sa Bohol at nakikita ako sa kanilang photo booth. Napabisita ako sa isang landmark sa Bohol, nakalimutan ko na yung parang pinakapangalan niya, parting Sikatuna. Parang sobrang daming landmark nung pinuntahan namin na yon. Talagang ang nakikita ko na ginagamit nila for photo booth talagang Epson 8050 na. Kung hindi nyo natatanong mga tropa, no, dati rin akong owner ng photo booth at ang ginagamit talaga namin Epson 805 6 colors printer. Pero ngayon talaga nag-upgrade na sila, Epson 8050 na yung ginagamit nila. At mga tropa, kung nakikita ninyo, etong Epson 057, eto yung ink when it comes naman kung gumagamit talaga kayo ng dye ink na Epson 8050. Medyo may pagkamahal siya, 690 bawat isang bote. At sa mga nagtatanong, pwede siyang i-convert etong Epson 8050. Pwede siyang gamitan ng pigment, sublimation, 'di ba? At kung tatanungin niyo ako kung ano yung maganda na ink or pigment ink sa ating mga printer, kung gagamit kayo ng mga pigment, wala talagang eksaktong pinakamagandang pigment ink or sublimation ink na brand. Nakadepende lagi yan sa mata nyo, sa mga level ng mata nyo, kung papaano nyo ina-appreciate yung isang kulay, diba? Kung para sa akin, nagagandahan ako doon, maaaring kayo, napapangitan kayo doon. So, panoodin nyo na lang yung mga vlogs ko tungkol dito sa mga pigment ink. Inisa-isa ko yan, yung mga known brand kahit papano, at nag-share ako yung mga output nila. At nakikita naman natin dito, etong pigment ink na Hansol, 115 ang isa, at yung Kuyi naman, usually mga around 95 ang isa niyan. At eto ang medyo matunog-tunog ngayon mga tropa, yung brand na Inkrite. So Epson 8050 Inkrite dye ink, 120 yung isa. So titignan nyo naman kahit papaano ay mas mura yung Inkrite. So sa original ink 680 ang isa, pero kung Inkrite yung gagamitin mo na dye ink, medyo makakatipid ka. Pero syempre yung longevity ng printer mo sa paggamit-gamit ng mga alternative ink medyo wala tayong kasiguraduhan dyan, diba? So ayun lang, talagang if you want to take the risk, kung gusto nyong makamura, may risk factor pa rin talaga. Ganyan talaga sa mga paggamit ng alternative ink. At eto naman mga tropa, yung pigment ink ng Inkrite na nakikita ko sa mga iba nating tropa na owner ng Epson 8050, eto yung ginagamit nila, Inkrite 8050 for pigment. Ayan o. So simulan na natin yung mga sinishare ng tropa natin ng mga experience sa paggamit nila ng Epson 8050. Ako personally, nagre-research talaga ako kasi gusto ko rin bumili ng printer na to kung napapanood nyo yung mga vlogs ko. Kaso syempre, sino ba naman yung gustong bumili ng printer na mabilis masira, 'di ba? Kaya eto na lang, basahin natin yung mga sinishare ng mga tropa natin. At tandaan nyo mga tropa, kung ano yung na-experience nila, hindi naman ibig sabihin din yon na maaari yung ma-experience. Pero kahit papano, meron kayong idea dun sa factor na yon, no? Yun yung pinaka-importante. Inuulit ko, hindi ibig sabihin na nangyari sa akin or nangyari sa kanila, na possible din na mangyayari sa inyo, no? Laging 50-50 yan mga tropa. Kaya nag-share tayo ng mga experience dito para meron tayong idea. At eto na nga, no, shoutout natin si Eros 6.
napakabango niyan, yung Eros na pabango mga tropa, no, kung alam niyo yan. So eto yung sinabi niya dito, bossing, good day po. Share ko lang experience ko sa Epson 8050. Natawa lang po ako kasi kahit na dye ink na genuine, genuine daw, ako rin mga tropa, natawa rin eh. Genuine yon mga tropa, no? Pero anyway, at least nagets naman natin yung tropa natin. Kahit na genuine na galing sa box yung ginagamit daw niya na ink, kailangan mo pa rin mag-color correction kasi malabnaw yung print niya. Like kung sa Rush ID po, sobrang puti nila. Kung hindi po siguro ako natuto sa inyo mag-color correction sa pigment ink, aakalain ko siguro sira tong printer na nabili ko using dye ink. Salamat po ulit, bossing. Mga tropa, no, eto yung isi-share ko sa inyo sa paggamit ng mga 6 colors printer. Hindi siya singtulad ng mga printer nyo na mga 4 colors printer. Totoo to mga tropa. Eto mga tropa, eto napaka-legit na itong comment na to. Yung 6 colors printer, ibang-iba siya sa mga 4 colors printer kahit na dye ink. Totoo to. Nangyari sa kanya, nangyari sa akin, at eto, 100% mangyayari rin to sa inyo na kahit dye ink yung ginagamit ninyo, may experience niya na medyo hindi nyo makukuha yung eksaktong kulay. May time lang naman. Sobrang bihirang-bihira yung time na yon. Kasi iba yung color management ng mga 6 colors printer. Pero I assure you na mas malinaw talaga siya kung ikukumpara mo sa mga 4 colors printer. Sobrang bihira naman na yung ganito, yung hindi mo makukuha yung super eksaktong kulay. May mga chance lang din talaga, konting-konti. Pero kung naka-pigment ink ka, talagang may color correction ka talaga na makikita or kailangan mo talaga dyan. Kahit na Inkrite yung ginagamit mo, kailangan mo pa rin ng color correction yan sa totoo lang, pero sobrang minimal lang kung hindi ka naman masyado maarte when it comes sa mga output, no, mga tropa. At eto nga, no, sabi ko sa kanya salamat at gagawa natin to ng vlogs. At eto nga yung shinare niya, no, always mag -3 or -5 sa brightness. Parang sobrang linaw kasi siguro ng mga output na nangyayari dun sa mga printouts niya. Pero mga tropa, eto sobrang bihira nyo namang may experience to kung gumagamit kayo na mga dye ink. May chance lang talaga, depende siguro sa mga output na mga design ninyo. Pero at least meron na kayong idea na kahit dye ink, talagang may experience nyo yung ganyang color correction. Napaka-importante nyan. At eto yung mga ilan na tropa natin na nagtatanong, Epson 8050 kaya ba ng 300 GSM? Mga tropa, yung Epson 805 ko, kayang-kaya niya yung 300 GSM na double-sided photo paper. At syempre, etong Epson 8050, talagang kayang-kaya rin yan. Kung kailangan nyo talaga ng mga makakapal, meron talagang kaakibat na mahalang presyo ng mga printer. Sabi dito nung isang nag-comment sa atin, shoutout sa'yo, Love and Escape. Thank you for this video. Planning to buy 8050 pero mukhang hold muna. May recommended ba kayong printer na pwedeng pigment and kaya yung 300 GSM? Budget 20k. So, eto, siguro napanood nyo yung mga ibang vlogs ko tungkol nga dito sa Epson 8050 na talagang medyo may kaakibat talaga na risk factor. Kasi mga tropa, kung magpipigment ink kayo at bibitaw kayo ng medyo may pagkamahal talaga, may risk factor talaga eh. Talagang sugal kung sugal, kung hindi ka ready sumugal yan sa printer mo, wag nyo munang gawin. Ako mga tropa, dito sa Epson 805 ko, may risk factor din talaga na wala, sinabayan ko lang kasi yung tropa ko, ganyan yung ginagamit niya, kaya ganun din yung ginamit ko at nakikita ko yung mga customer talaga niya, si Rupa May, basta yung mga artista, yung mga customer nila, meron silang printing business talaga ng mga lipstick, yung piniprint nila, mga ganyan. Si Rupa Gutierrez ata yung parang customer nila during that time. Tapos, isinare sa akin ng tropa ko na etong Epson 805 nga daw na kahit dye ink din ay medyo may kulay na talagang medyo mahirap makuha, and lalong-lalo na kung nag-pigment ink daw ako. So, ayun. And tunay naman, may mga ganun talagang factor na kailangan mo talaga mag-color correction. So, kung medyo na aalibadbaran ka sa mga color correction, siguro
siguro hindi para sa'yo yung mga pigment ink na mga ganito, no? Eto pa, no, sabi dito nung nag-comment din sa atin, pwede bang ibalik sa genuine ink yung Epson ET50 na na-convert na into pigment ink? Eto, pwede nyo yan i-convert ulit or ibalik sa original ink. Yun nga lang, kailangan nyo siyang higupan. Mga tropa, sa Epson 805, sa damper natin siya hinihigupan. Pero dahil nga newer technology na, etong si Epson ET50, hindi nyo na siya mahihigupan sa damper. Kasi iba yung structure ng damper niya na itong Epson ET50. At nakikita nyo dito sa screen natin, dito nyo siya hihigupan sa pinaka-hose dun sa maintenance box. Eto, sa video na to, medyo binaklas yung printer. Pero I doubt naman na gagawin nyo rin tong ganito. Ang gagawin nyo lang, etong hose na to, nakadugtong to dito sa may maintenance box. Diba dito nakalagay yung maintenance box? Kung iuurong-urong nyo, ayan o. Ayan, diba? Diyan nyo siya hihigupan, tanggalin nyo yung maintenance box, and higupan nyo na gamit yung inyong mga syringe. Alisin nyo tong maintenance box, merong hose yan dun sa pinaagilid. Alam ko naman na hindi nyo babaklasin eh. Kasi hindi na sa damper hinihigupan. Etong mga ganitong bagong printer, iba kasi na yung structure niya eh. Iba na yung model ng damper niya na dati doon natin hinihigupan. Dito na mismo. So ayun, pagka naubos na yung ink sa inyong mga ink tank, tsaka nyo lagyan ng original ink. Pero syempre, kung original ink yung gagamitin ninyo, medyo may pagkamahal talaga. 600 ang isa. Pero syempre, nakadepende kung anong business yung sisimulan ninyo. Pero kung for photo booth naman, talagang papaldo-paldo naman talaga kayo, profitable naman talaga yung paggamit ng original ink when it comes dyan sa mga photo booth. Kasi isang pasada lang, pwede ka nang kumita dyan ng 4.5 or 2.5 or 3.5 and makakapag-print ka lang dyan ng usually mga 80 pieces na 4R. Kahit pa paano, panalo ka na din doon kung nasa photo booth ka. So, ito pa yung mga ibang nagko-comment sa atin. Basahin din natin to. Sabi niya, yung Epson ET50, pangit ang print out niya sa glossy, masyadong basa. So, depende to mga tropa kung anong ink yung ginagamit nyo. Kung ang gamit nyo, Inkrite, sa tingin ko, baka may mga factor yan sa glossy. Kagaya nga ng mga nababanggit ko sa mga other videos ko, lahat ng brand ng ink, ng pigment, may mga kanya-kanyang karakteristik yan. Kung isa-isahin natin, medyo abutin tayo ng katagalan. Pero quick recap lang sa mga pigment ink. Sa Hansol, yung kulay black niya, talagang sobrang bilis matuyo. Pero okay na okay siya kahit anong media, kahit glossy, matte, or basta kahit ano. Yang Kuyi, hindi naman siya mabilis matuyo sa printer head. Pero mga tropa, hindi siya kumakapit, madalas or eventually hindi siya kumakapit sa mga glossy na media. At medyo mamasa-masa pa siya, may time na mamasa-masa pa rin. And talagang magti-take time ka na para matuyo. At sa Inkrite naman mga tropa, yung cyan na kulay or yung light cyan, medyo nagbabara-bara. Ayun yung mga comment ng mga tropa natin. And medyo basa din, kagaya nung nag-comment na ganito, yung sa printout kapag glossy, medyo basa-basa pa. And additional, sa Kuyi Pigment Ink, meron siyang issue tungkol naman sa mga magenta na kulay, diba? Iba-ibang brand, iba-ibang issue, may mga ganyan. So, eto pa yung nag-comment sa atin, no, si Carmel. Sabi niya dito, pangit lang sa bagong printer gaya na itong Epson ET50 at Epson 11050. Pag dumami print, bumabagal talaga, unlike sa 3210, talagang bakbakan. Eto mga tropa, siguro user siya dito ng Epson ET50 at etong mga to. Pero parang ngayon ko lang nakita yung mga ganitong feedback, no? Clarify natin to sa mga ibang owner kung tunay itong medyo bumabagal. Pero sa Epson 805 ko naman, may time din talaga na bumabagal kapag medyo pagod na yung printer, no? Kapag ganon, pinapahinga ko muna ng mga 10 minutes, tsaka ako nagpo-proceed ulit ng mga printout ko. So, ganon din pala siguro sa Epson 8050, nandun pa rin yung issue na yun. So, ayun, at least meron din tayong idea. And marami pa to mga tropa, no? Eto pa, no? Etong si Edward, nagtatanong naman siya kung okay lang bang gamitin pigment or dye ink pa rin pero ibang brand sa Epson 8050. Eto mga tropa, bago kayo bumili ng mga printer, alamin nyo na kung anong brand talaga, kung anong gagamitin ninyo, kung saan nyo gagamitin yung printer, kung into photo booth business ka, talagang dye ink lang yung gamitin mo, mas maganda para hindi ka masyadong mamroblema sa color correction kasi mas minimal
yung color correction kung original ink ka lang. Pero kung into sticker printing business ka, no choice talaga, 'di ba? Talaga magpi-pigment ink ka. Iba talaga yung vibrant kasi kapag ka pigment ink. So tropa, kung ano yung nasa puso mo at kung anong papasukin mong printing business, kung saan ka man na parte ng printing business or mundo ng printing business, ikaw lang ang makakasagot niyan kung anong ink yung gagamitin mo o pigment or dye. Eto no, may same din na tanong no, possible pa po kaya na ma-convert ang pigment ink back to original? Kagaya nung tanong nung tropa natin. Oo, pwede pa yan, pero syempre may risk factor pa rin talaga sa lahat ng pagko-convert, mapa pigment to dye, dye to pigment. Lahat yan may mga risk factor. Kagaya nga nung printer ni Bentech, kung pinapanood nyo si Bentech no, nag-convert siya into dye ink, parang yung original ink niya, nilagyan niya ng dye ink na alternative. At ayun, nagkanda-leche-leche yung printer niya ng Epson 805. Pero anyway, mamaya basahin natin yung share din dito ni Bentech. Mga tropa, inuulit ko, kung gagamit kayo ng mga printer na i-convert ninyo, isipin nyo na ng maigi kung ano talagang saklaw ng printing business yung papasukin nyo para hindi kayo papalit-palit into pigment, into dye, into sublimation, di ba? At eto mga tropa, si Ana, nagko-comment to sa atin, nagme-message siya sa Facebook page natin. Sabi niya dito, no, sana napanood ko yung video na to bago ako bumili. Wala namang sira yung Epson 8050 ko, pero palaging sablay yung black. Gamit ko straight Hansol with black version 2. Pwede ko bang ibalik sa original? Ayun, 'di ba? Isa to sa mga nakakapanood ko ng mga dati kong vlogs tungkol dito sa Epson 8050. So inuulit ko, yung mga pigment ink may mga kanya-kanyang karakteristik yan. Etong si Ana, parang gusto niya nang ibenta yung Epson 8050 niya na around 11,000 lang. And eto pa si Kimberly, sabi niya dito, ano po ang best pigment ink para sa Epson 8050? Wala talagang best pigment ink mga tropa eh. Nakadepende kasi talaga yan sa mga trip ninyo, sa mga mata ninyo. Ayun, yun lang talagang lagi kong binabanggit dyan. At may nagtanong din sa atin, no, okay lang bang sa DTF printing gamitin etong Epson 8050? Ako mga tropa, hindi ko trip sa inyo ituro or yung mga DTF printing na mga convert. Mas maganda talaga na magpa-print na lang kayo sa talagang merong DTF printer. Kaya hindi ako nag-share ng details dyan, and alam nyo, wala rin ako masyadong idea dyan eh. May mga nabibiling papel na pwede kayong mag-print ng DTF at ayun, ima-manual nyo na lagyan ng mga powder. Sa susunod na lang natin siguro talakayin yon, kasi sa mga ganito napapangitan ako sa mga output ng ganyan eh, yung kino-convert eh, or yung mga paper na pwedeng printan ng mga ganyan, mga DTF, no, napapangitan talaga ako dyan. Ayoko kayong mapahiya. Eto, maganda tong comment dito ni Paper Dreams Labs. Sabi niya dito, hello po, new subscriber here, thank you for this video. Pinanood ko yung video mo about 8050 10 months ago. Ask ko lang, ano pong tips and advice nyo para di masira kaagad yung Epson 8050 or Epson 18050? Na-mention nyo kasi dito about pigment inks na mabilis natutuyo. Thank you and more powers. Mga tropa, ano yung pinaka-tips ko? Gamitin nyo ng gamitin yung printer ninyo. Maghanap kayo ng customer para hindi natitenga yung mga printer ninyo, or kung wala kayong customer, mag-print kayo ng sarili ninyo, basta wag nyong i-stock yung mga printer ninyo na naka-pigment ink. Talagang mas matagal yung lifespan ng printer na ginagamit araw-araw kung ikukumpara mo naman sa mga printer na naka-stock dyan. Kaya kung bibili ka ng mga printer na kagaya na itong Epson 8050, kung pang sarili lang, medyo 50-50 ka dyan mga tropa, kasi talagang kailangan moving yung printer mo na kinonvert into pigment ink. Mahirap yan kung mga pang personal lang. Kung pang personal, make sure lang na lagi mo siyang nagagamit, at kung hindi mo naman nagagamit, at least twice a week na pag-print ka, nakakapag head clean ka. Ayun yung mababanggit natin na parang pinaka-tips na lang din natin, no? So eto, may comment din dito si Christine Mabag. Sabi niya dito, planning to buy Epson 805 kahit sobrang taas na ng price sa SRP. Ano po kaya magandang pigment ink na gamit pang photo and PVC na sana pag hirap na makahanap ng 805, baka Epson 8050 na lang. Ayun nga yung sinasabi ko sa inyo mga tropa. Medyo mahirap na makabili ng matinong Epson
805 kaya wala na tayong ibang gagawin pa kundi mag-adapt dito sa Epson 8050. Kaya make sure na lang kung ano yung gagamitin ninyo na mga inks pang matagalan na talaga, or kung nahihirapan kayo sa mga color correction, siguro hindi pa kayo para sa paggamit ng pigment ink, kagaya nung nag-comment sa atin na si Ana, dahil medyo nahihirapan daw siya tungkol dun sa mga color correction, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, no? Yung Epson 8050 for docs and print picture personal use, medyo mahirap tong ganitong bagay kasi kung pang personal use lang, malamang sa malamang kung hindi ka naman laging gumagamit ng printer mo or hindi mo madalas gamitin yung printer mo, mag-original ink ka na lang talaga sa mga ganito. Kung pang personal use lang, mas okay pa na dye ink ka na lang. Siguro dito na natin tatapusin din yung content natin dito kay Bentek at dito pa sa isang nag-comment sa atin. Basahin muna natin yung comment ni Bentek tungkol nga dito sa Epson 8050. Sabi niya dito, nung naka-original dye ink pa, meron ng kaunting misalign. Ito yung usually na nagiging issue dito kay Epson 8050. Hindi lang daw niya pinansin, baka daw mawala, and sa bandang right nagsimula. Pero noong bago pa siya talaga, wala pa, hindi biglaan yung misalign. Then unti-unting lumaki na halos nasa gitna na nung tumagal yung misalign daw, and bandang kalahati tapos yung kabila okay. Ayun yung nagiging issue ni Bentek dito sa kanyang printer na Epson 8050. And problem daw niya, wala nang warranty kasi nilagyan nga daw niya ng kuyi na dye ink. Nagtataka daw siya, imposible daw na dumumi yung sensor niya nung kanyang printer. Kaya ayun, nagkanda leche-leche yung kanyang printer dahil naman sa misalign na issue. Ayan yung mga common issue dito, and parang ilang months pa lang ginagamit ni Bentek yung kanyang Epson 8050. Parang puro negative yung mga nagko-comment sa atin, no, tungkol dito sa printer na to, no. At eto pa si Black Meiji, sabi niya dito, share ko lang experience ko using this kind of printer. I have 18050, same mechanism siya ng Epson 8050, and ayun nga, tunay yan, magkaparehas yan ng design, but A3 size yung Epson 18050. First experience daw niya sa pag-convert niya into pigment ink ay semi-successful daw, kasi nga muntik na mabasa yung PVC or yung parang pinaka-electronics nung printer na yon. Kasi nasa ilalim yung style na itong printer na to, talagang parang prone na mabasa. And sabi niya dito, no, dahil nga daw yun sa damper structure, kasi iba nga yung structure na itong printer na to kung ikukumpara mo sa 805, parang prone na parang tumagas. So sabi pa niya dito, then after that convert back ulit sa original ink. Ayun, nagbalik siya sa original ink kasi nga wala pang magandang brand ng pigment ink, pangit pa yung prints, and nagloloko siya minsan and walang print out daw. Madali lang siyang palitan ng ink if mag-DIY ka, mag-convert sa mismong hose ka lang hihigop, hindi sa damper. Ito yung binabanggit ko sa inyo kanina. Dito nyo siya hihigupan, dito sa may hose dito, sa may labasan, sa maintenance box. Anyway, tuloy natin yung comment niya. Sa mismong hose lang hihigupan, hindi sa damper. 1 year na daw sa kanya yung printer. Ngayon daw naka-Inkrite daw siya na brand 057 na pigment ink. So far maganda pa naman yung output. No need na magtimpla ng kulay. Magastos lang sa maintenance box. Ayun nga mga tropa, isa yun sa mga dagdag consumables dito sa printer na to. Ayaw daw niya kasing baguhin yung waste ink tank, or ayaw daw niya kasi daw mawawala yung pagka-aesthetic. And ayaw din daw niyang bumili ng cheap resetter kasi nga daw may chance na magloko daw yung printer kapag ginagamitan palagi ng chip resetter. Eto, no, hindi ko sure yung tungkol dyan sa paggamit ng mga resetter. Nakikita ko naman etong tropa ko na pupunta dito sa bahay namin. Siguro sa susunod, hihiramin ko yung kanyang chip resetter at yung kanyang maintenance box para mai-actual ko sa inyo, and magamit din natin yung printer niya sa susunod kung medyo hindi siya busy, para mahiram natin, no? So mga tropa, ano sa tingin nyo ngayong 2025 dito sa printer na Epson 8050? Kung okay ba siya? Base sa mga nagko-comment dito sa atin ng mga owner ng Epson 8050, at lagi ko sinasabi sa inyo, hindi porket nangyari sa kanila, possible na mangyari sa inyo. Ang importante lang, nakakalap tayo ng mga detalye na mga possible na mangyari. Ako mga tropa, ano ba yung verdict ko dito? Ako
ako para sa akin, hindi naman porket talagang nangyari sa kanila ay possible na mangyari sa inyo. Pero syempre, nandun pa rin tayo sa pag-iingat at kung hindi pa kayo ready sumugal sa printer na to like me, hindi pa rin ako ready dito. Kasi sino ba namang bibili ng printer na possible na masira, 'di ba? So ako sa tingin ko, eto talaga yung pinaka naiisip ko eh. Nag-aantay pa kasi ko ng project kung saan talagang yung tipong makakabawi ako kagad sa printer na to, at least magamit ko man lang siya. Pero sa ngayon, okay na okay pa ako sa Epson 805 ko, kaya sa tingin ko hindi muna ako mag-upgrade. And kung talagang medyo naiinip na ako, kung medyo nagmamahal-mahal, pero sa ngayon may nakikita pa akong mura eh. Kaya siguro matatagalan pa kung kailan ako bibili ng ganitong printer. Matatagalan pa kung kailan ako mag-upgrade. Kasi mahirap na, baka matsambahan din ako. Pero anyway, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung kaya nyo nang sumugal sa printer na to. 6 colors printer, Epson 8050 for 2025. Okay nga ba? Sana naman kahit papano nagkaroon kayo ng mga idea sa mga nasi-share ng mga tropa natin ng mga owner ng Epson 8050. At dito na natin tapusin. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Research is the key. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang